Magkakaroon tayo ng topic ngayong araw na to about the true experimental research design versus quasi-experimental design. But first of all, gusto ko munang magpasalamat sa isa sa mga teachers na nandito, si Ma'am Sheila Perez of the Municipal High School, Pasacao Municipal High School. Thank you so much, Ma'am, for joining us today. Good afternoon po sa inyong lahat. Later on, please feel free to interact with us. Pwede kayong magtanong dito sa ating chatboard. Okay? Paki-introduce na po ang ating guest speaker. Yes? Dr. Amate Ama is a physicist by profession and associate professor at the Bicol State College of Applied Sciences and Technology. He began his career as a high school teacher, specializing in physics, mathematics, and research. Currently, he oversees the Photonics and Sustainable Energy Laboratory, an advanced research facility at BISCAS, where much of his scholarly work is conducted. Dr. Ama earned his bachelor's degree in education from the University of Nueva Cáceres and pursued both of his Master of Science and Doctor of Philosophy in Physics at Ateneo de Naga University. His research interests include photonics, laser optics, optical engineering, and renewable energy. He has authored publications indexed in Clarivate Analytics, formerly ISI, and Scopus. Okay, so thank you so much, Yas. And of course, without any further ado, tatawagin na po natin ang ating guest speaker. Yes, Dr. Ama, good afternoon po. Magandang hapon po. Gandang hapon po. So, pwede na po kayong mag-open cam, sir. Yeah. Ayun. Yun. Ayun. Good afternoon, sir. And we are very glad to have you in our humble research tambayan. Ito po kasing aming ginagawang research tambayan is an educational podcast series na naisip ng Research Aim at ipinagpapatuloy namin ngayon at naka 12 podcast session kami. Kumusta po kayo, sir? Very well. Maraming salamat at naimbitahan ako sa ganitong mga okasyon. Anong nakikita ko kanina yung presentation nyo, ang ganda pala, very well. Maganda to, makakatulong talaga to sa mga estudyante na yung mga research enthusiasts para at least matulungan sila sa paggawa. Masaya ako na nakasama nyo dito. Okay, thank you so much, Doc Ama. And of course, para hindi na namin patagalin kasi marami ang naiintriga kung ano ba talaga ang gusto nilang maraming naiintriga tungkol sa research, experimental research. So yung experimental research nga na ito ay isa na namang usapin na involve yung ating mga estudyante kasi akala nila yung research is sa laboratory lang. Hindi nila alam na meron palang experimental research na hindi ginagawa sa isang laboratory but ginagawa rin siya sa education lang. So, yun ang ating lilinawin sa araw na ito. At please everyone, lalong-lalo na yung mga nasa high school at yung nasa college day, feel free to interact with us. Pwede po kayong magsulat ng inyong question dito sa ating chatboard. Okay? So, yes, Grace, nandito ka na ba, Grace? Ice, nandito ka na? Hello? Hello. Yes, Grace. Kindly open your camera. Opo. So, open nyo ng camera nyo para makita kayo ng ating host, ng ating speaker. So, yes, yung unang tanong, Sir Ama, ay manggagaling kay Grace. Yes, Grace, go ahead, please. So, for the first question po, ano po ba ang pagkakapareho at pagkakaiba ng experimental at quasi-experimental research? Napaka-interesting tanong yan. Unang-una, unahin muna natin yung pagkakaparehas ng quasi at experimental research. Actually, unang-una, nakapaloob sila doon sa tinatawag nating experimental design. Actually, isa tong napakalaking design na isa din sa uri ng research design. Yung research design, maraming design yan. Yung experimental design, nandun yung siya nakapaloob. So, yung experimental design, marami pa yan na may pre-experimental, merong
laboratorial, at iba pa. At ang dalawa dito na halos magkahawi, ito ng true experimental. Nilagay siya ng true experimental. At yung isa naman, quasi. Pag sinabi kasing quasi, mala mukha. Pero yung role niya, halos, naririnig po ba ako? Ano, malinaw Yes naman? po, klaro. Klaro. Yung halos magkaparehas. So, klaro, salamat. Nakapaloob sila sa isang experiment. Ngayon, ang pagkakaparehas nila, nag-aaral sila ng, ibig sabihin, pinag-aaralan nila kung ano yung isang bagay na ipinapasok, pagkatapos itinan niya yung epekto. Ibig sabihin, kung magkakanta ka na ng research, mayroong isang bagay na ipapasok. Halimbawa, variable. Yung variable na yon, yung isang pag-iiba, babaguhin mo yung isang bagay, ikukumpara mo yung dalawang subject, halimbawa, dalawang classroom, dalawang grupo, tapos may papasok ang isang uri ng variable na gusto mo lang ma-test. So, yun. Isa yun sa pinakaunang itetest natin. Ang tawag nga natin dyan commonly sa high school, treatment. So, para at least mabigyan ko ng konting idea, yung experimental design kasi, experimentation talaga yon. Pero not necessarily kagaya yung nasa laboratory na kagaya ng mga ECCs, nag-experiment, yung mga sa chemistry. Para mas maging malinaw to sa inyo, yung resulta kasi sa physics saka sa chemistry, direkta yung relasyon. Ngayon, merong problema yung mga biologists. Yung mga biologists, hindi nila agad makuha sa direct kasi hindi causal. Yung parang pag pinainom mo ng gamot, hindi agad direkta yung epekto. Kailangan mag-sample ka ng maraming tao. Hindi kagaya ng, halimbawa, mag-experiment ako, susunog ako ng 1 kilong ipa, may result agad yun ng energy. Magkwenta ko agad. Sa chemistry, ganun din. Pero sa biology, punta na tayo agad sa medicine. Sa pag-inom ng gamot, hindi agad nakikita yung epekto. Kaya kailangan natin ng maraming samples. So, doon yung pumapasok. Tinitingnan nila sa grupong marami, halimbawa, grupo ng iinom ng gamot at grupo naman ng hindi iinom ng gamot. Ngayon, hindi na natin pahabain. Ano naman yung pagkakaiba? Basta yung parehas, simple lang. Tinitingnan yung cause and effect. Tinitingnan yung epekto ng variable na minodify. Tinatawag natin siya as treatment. Pag-asin natin kung may epekto o wala. Parehas yan, walang pagkakaiba. Ngayon, anong pagkakaiba? Mas maluwag lang yung quasi. Kasi sa experimental, sa true experimental, kasi yun, ibig sabihin, kukuha tayo, wala tayong pakialam kung ano pa siya. Pero mahirap kasi yun. Dahil randomized, marami kang isa sa alang-alang. Sa quasi naman, kung ano yung available. Bakit nag-i-exist pa rin yung quasi kahit mas maganda yung true experimental? Kasi nga, yung sinasabi ko, kung ano yung available. Ito kasi yung available, wala kaming magawa. So, okay, gagawin natin yung purpose. So, I think, yan muna siguro, patungkol sa bagay na yan. Yung pinakamahalaga lang naman yun. Okay, so medyo mahigpit. Mahigpit ng konti yung ating tinatawag na true experimental. Okay, so yes. How about you, Ice? Yung question natin dyan, Ice? Second question po. Paano po ba ginagawa ang experimental research kung sa education ang topic at hindi sa laboratory po? Wow, maganda yan. Gusto ko din itong linawin bago ko sagutin yan. Actually, para sa amin, yung classroom mismo, laboratory din yun. Kasi usually, ang tinatawag nating laboratory, yung sa loob ng nagagamit, may air blast, may microscope. Oh, tama. Pero sa kasanayan, sa mataas na kasanayan, kino-consider din natin na laboratorio ang buong Pilipinas, ang buong mundo. Diba? Laboratory. Tinatawag natin silang natural laboratory. Pero technically, ang tinatawag talaga natin laboratory kung sa may mangga. Pero magkagayon pa man, malalalim yan.
Taga, Pilipino kasi. Pwedeng Bigyan ko haluan ng kayo ng English. idea. Oo. Para kung ano lang tayo, chillax lang tayo. Oo nga. Bigyan ko kayo ng konting idea. Yung kasing experimentation, matagal na natin ginagamit yan sa mga experiment. Ang father of experimentation pala si si Galileo Galilei. Makasingit ako, di ba? Oo. Kasi noong unang panahon, ang experimentation wala yan. Ang mga knowledge o kaalaman, nabubuo yun sa pamamagitan ng mga pagdidiskusyon, debate, or filosofiya. Philosophy kasi noong unang panahon. So naggagawa sila ng mga kaalaman sa pamamagitan ng pag-brainstorm. Mga philosopher si Socrates, si Plato, and many. Ngayon, dumating ang panahon na yung physical laws, ito nangyari sa atin. Ang hirap yun i-debate kasi hindi pala laging totoo. Mag-usap tayo ng buong araw, hindi pala lahat ng sinasabi na totoo. Dumating si Galileo Galilei. Nagpasimula siya sa experimentation. So nakita niya, kailangan pala natin mag-experiment kasi definitive yung resulta. Ihulog yung bola, alam ko kung ilang segundo bago dumako sa lupa. Doon nagsimula ang experimentations. So ngayon, tumagal hanggang dumating na tayo sa panahon ng biolohiya, biology, and ngayon, nagkaroon ng issue. Paano natin ma-check naman yung sa biology kasi magbubukas lang tayo ng puso. Tingnan mo, nung panahon bawal pa magbukas. So, tingnan natin kung may sakit, bubuksan. Tingnan natin kung maga, bubuksan. Di pa sila, nung umiinom ng gamot. Ngayon, yung pag-iinom ng gamot, parang hindi siya ganong scientific. Sabi nila, parang, tinatamaan lang yun or what. So dahil dyan, napansin nila, kailangan siguro natin ng tinatawag na experimental methods naman sa biology. So ibang klaseng experimental method ang ginamit sa biology. Specifically, sa mga gamot and medicine. Yung sa mas advanced na ngayon. So nasabi nila, kailangan pala natin para masubukan tong gamot, magkukuha tayo ng grupo na iinom at yung grupo, tingnan natin kung gumaling. So yun yung treatment, yung pagaling gamit. Halimbawa, papainumin ko ng gamot sa sakit sa ulo. Yung iba naman, masakit ang ulo. Kukuha tayo ng 14 may sakit ng ulo, 20 wala. Ay 20 meron, 20 meron. Yung isa papainumin ng gamot sa sakit sa ulo. Yung 20 naman di papainumin. Then i-record natin yung kung nawala yung sakit. Nagsimula yan noong 19th century. So 1801 hanggang 1899. Pagkatapos nakita nila, oo nga, nasolusyonan ng biology yung pag-solve nung issue, nung epekto ng gamot. Sabi nung 19th century, nung huling 19th century, trinay nila to sa psychology. Para at least maging malino sa inyo. Yung experimentation, hindi kailangan nag-experiment ka naguhulog ka ng bola. Pwede ka pala mag-experiment sa grupo base doon sa treatment na ipapasa. Kaya ngayon, usong-uso na. Meron na tayo mga treatment sa high school, di ba? Yung mga gagawa. Epekto daw ng saging sa pagpatigas ng tae. O epekto naman ng hanap ka ng maraming tao na iinom yung lahat ng may LPM, tapos papakainin ng saging para hindi na sila mag-LPM. So, marami na yan at applicable na yan sa halos lahat ng mga ganun. Pagkatapos, sa science pa lang yan, pumasok na yun sa psychology. Kasi sa psychology, di natin ma-check kung totoo may direct consequence. Kasi, halimbawa, tusukin ko siya. Ay, kagaya, humulog ako ng bola, alam ko kung ilang segundo dadating yung bola sa baba. Physical loss kasi yun. Direct sa chemistry ganun. Sa psychology, ang hirap na naman. Diba, gagawa ka ng ganitong treatment. Diba, kakausapin ko siya para gumaling siya kung may sakit sa puso or, emotion. Sabihin. Gagamitin mo lang sa iba. So, ang hirap gawin nun. Hindi mo makita ng direct, isahan lang. Hindi sa physics, isahan lang, okay na. 3 trials lang, okay na. Pero sa psychology, katulad ng biology, hindi. So marami. Ginamit niya itong tinatawag nating experimental methods. Yung experimental methods, gumagamit tayo ng investigasyon kung saan minamanipulate natin yung isang variable
sa maraming taong ina-apply. At nung huli, pumasok na siya, hindi lang pala sa biological science, hindi lang pala sa psychology, pati pala sa educational problem. Kaya ngayon, kung mapapansin itong leksyon na to, pumapasok na to sa educational research. Kasi meron na rin tayong treatment kung nagkaroon ba ng learning ang mga tao sa isang grupo o sa ibang grupo. Ganun na yun. Ganun din sa environmental science. So, kasi hindi din direct ang epekto nito. Mag-apply tayo sa isang lugar, mayroong mga animals na cobalt or anumang metal, heavy metals, yung iba naman hindi. So, hindi siya biglaan. Kailangan mo ng maraming sample. Kaya pumasok ang ganito. So, kaya kinakandak natin ang experimental research. Tinatawag pa rin natin itong eksperimento sa grupo. Hindi kailangan sa hindi mo kailangan papasukin sa laboratory yung mga bata para mag-experiment. Tama. Kaya, hindi lang tayo mag-confuse. Experiment mo rin kasi ang tawag ko. Hindi lang nga siya yung direct result sa laboratory. Kaya tinatawag na natin itong word na experimental design. So, yun yung, iba yung experiment sa experimental design na ngayon. Kasi yung experimental design, marami tayong example, yung experiment, definitive. Gagawa ako ng ilaw. Yung ilaw, masusunog yan, ganito, blah, blah, blah. So, I hope na malinaw yung mga bagay na yun. Okay, so malinaw, as in malinaw na malinaw. So yun, makikita natin everyone, hindi lang pala siya sa laboratory or hindi lang yung pag nag-experiment ka, kailangan makaproduce ka ng something. Hindi lang pala, pwede rin gamitin yun sa isang classroom. Pwede rin tingnan kung ano ba yung performance ng mga bata sa math, sa English. So sabi nga ni Doc Ama, hindi lang natin maituturing na yung laboratory ay laboratory lang para sa mga chemicals, kundi pwede ring maituring na laboratorio yung kapag pinag-aralan mo ng isang klase or ang isang classroom or yung maski na buong Pilipinas man. Ano po? So, yes po. In terms of process, Doc Ama, ito yata yung Ziz na gusto pang itanong or ipa-follow-up questions ko na follow-up question na lang siguro ito nung tanong ni Ice. Paano ba siya ginagawa? 'Di ba kasi yung experimental research na alam ng madami, may kinukuha silang mga like plants or kung ano man yung gusto nilang imbentuhin, sa laboratory in short. Paano ba ginagawa naman ito? Kunyari kung gusto nilang makuha yung performance ng mga tao, ano ba ang mga steps na dapat nilang gawin sa tingin niyo po? Unang-una, kasi yung sa biological science mismo, para di rin tayo ma-confuse. Yes po. Meron talaga tong definitive steps, di ba? Mm-mm. So, halimbawa, pagpuproduce ako ng medicine, merong experimental procedure talaga doon. Para malinawahan din po. Iwanan natin yung physics. Okay, halimbawa, sige. kukuha ako sa Artemisa, Uh-huh. Artemisin, kukunin ko yung pangpagaling sa malaria yun. Kukunin ko yun. In-extract ko yun. That is a rigorous experimentation. Pero yung application ng Artemisa, doon na tayo papasok sa experimental design. So, yun yung i-discuss ko sa mga steps. So, parehas lang ang true and quasi-experimental design. So, uulitin ko, iba yung experimentations natin ginagawa sa experimental design. Kasi yung experimental design, meron na nga tayong tinatawag na groups kung saan ipapasok natin yung mga samples. Papakainin natin ng artemisin yung may mga malaria at yung mga may malaria din, hindi natin papakainin. Placebo lang ang papakainin natin sa kanila. So, ito common steps to. Kukuha natin ito sa common lang to. Yung dati natin ginagawa sa research, mag-identify ka ng research problem at mag-formulate ka ng research question. Yung number one. Halimbawa, siyempre, yung paghanap ng research problem, nasa katangian yan kung gusto mong problema. Kung ayaw mong problema, di ka talaga makakahanap ng research problem. Yun yung lagi natin sa higher research, at tawag natin doon, research gap. Kasi sabi nila, ay nasolusyonan na po natin lahat ng mga problema. So yun yun. Pero common sa mga bata, sa high school, sa college, lalo na sa Pilipinas, dahil pa natin mga plans. Yes. Sa education din, ang dami pa nating issue. Kasi iwalay tayo sa ibang bansa, yung estilo ng pagtuturo sa Pilipinas. Isipin mo muna, ano pa yung problema? Ba't yung mga batang ito ang tatamaan?
Di ba? Ano ang bata tapat nila? So, unahin mo muna yung research problem. Pagkatapos, magde-develop ka ng hypothesis. Bakit kailangan ng mga hypothesis? Kasi, magagamit kasi ng statistical procedure. Statements. Yung statistical procedure, humihingi yun ng hypothesis. Marami, masisearch mo procedure na akma kung ano ang gusto mong gamitin. Pero isa yung sa step muna. Alam na natin yan sa high school. Pagkatapos, maghahanap ka na ng participants. So, yung control and experimental group. Ito yung pinakasimple ha. Research problem. Then, anong design? Research question. So, naman, magpapili ka ng hypothesis. Tapos, kukuha ka ng mga tao katatlo, yung participant, bilang control at experimental. Yung control, wala kang papakain sa kanila, wala kang treatment na gagawin sa kanila kung sa education. Yung experimental naman, doon ka maglalagay ng treatment. Pagkatapos ang makahanap, kasi kailangan kasi, may requirements kasi yung pagkukuha ng klase or class or sample. Mayroong maraming requirements na napakahaba yan. Pwede nating isingit yan kung gusto nyo. Mayroong kasing tinatawag nating iniiwasang threats para masabi yung klase maging qualified. Kagaya ng simpleng paliwanag lang, yung estudyanteng high school, gusto mong i-test agad, elementary i-test agad sa calculus, hindi nga sila nag-aaral pa lang ng simpleng trigo o ano. So, parang isa yun sa mga threats na iiwasan natin. Kagaya din sa treatment natin sa klase nyo, halimbawa, i-check natin kung gaano madaling motivate yung mga estudyante, doon pa lang pala sa simula, meron na talaga silang mga pangdagdag na motivation para mag-aral. Alam na natin na kapag malapit na ang recess, nadidemotivate na sila. Mga ganung bagay. So, aalisin natin. At ang sunod naman, pagkakita natin ng treatment, i-measure na natin, i-analyze yung data. Yung data mismo, base yan doon sa instrument na gagamitin mo. Ibig sabihin, halimbawa, kung mag-test ka lang, pre-test or post-test, sa klase, sa education tayo, may pre-test ka, kasi i-check mo yung post-test, pakalagay mo ng treatment, magpo-post-test ka. I-check mo lang kung umangat ba ang score. Sabi nila, may bias yan, meron talaga, kasi pag pre-test, natututo na sila sa question. Kaya kung minsan ginagamit natin pre-test iba. So, yun yung mga inaalis. Marami yan. Sunod naman, a-analyze mo na yung data. Doon ka na papasok sa statistics. Sa statistics naman, i-check niya kung pumasok yung changes. Halimbawa, nakita mo, sir, umingkris naman po yung score. Mula 70, naging 80. I-check, hindi yan enough. Yung average score natin, mula 60, naging 70. Uy, nag-increase ang score. Therefore, it is conclusive. Hindi. So, yung term natin, yung word na conclusive. So, i-check natin sa statistics. Yung statistics, aakmain niya kung yung klase mo pumasok muna doon sa uri na dapat i-apply siya. Kasi kung hindi, walang silbi yun. Then, kunwari, pumasok na. I-check niya naman yung relativity. Ay, umangat nga ng konti, pero hindi ibig sabihin na automatically. Walang ganun na. Diba, gumaling siya ng konti, sumigla nung pakainin mo ng artemisinin. Pero hindi ibig sabihin naggumaling na siya. Kasi meron tayong tinatawag na akmaan. Yung ibig sabihin, merong boundaries para masabing natin masaya na siya or masaya lang or masayang masaya. So, kung ang target natin masayang masaya, yung masaya lang, hindi is not enough. So, pag sinabing pasado na siya, umingkris from 60 to 75, ay hindi pa yan kasi kailangan pala doon sa 80. So, and lastly, doon ka na maglalagay ng conclusion. Yun yung maingat. Hindi ka agad makakapagbigay ng conclusion kapag di pasok sa statistical analysis yung score mo o yung lumabas na data. So, yun yung mga ganun. Parehas lang yan. Walang pagkakaiba ang quasi at experimental research sa proseso. Yes lang yan. Wow. So, ngayon ko nakita yon, walang pagkakaiba yung dalawa. Pero siguro Walang pagkakaiba sa proseso. Tama po ba? Wait lang, meron pala akong singit para Yes, please. Meron silang pagkakaiba kung ano ang uri ng research design. Yun. So, marami yan. Sa experimental, parang may 4 yata o 5 na experimental design. Sige, pakita ko siguro. Kung I-off ko muna ito? I-off ko po muna? sige, ma'am. Sige, Sige. stop presenting. Sige, makita ko niya para at least. Okay. Makita nila.
i-share ko yung yung experimental designs na gusto kong mapakita sa lang ha. Ito kasi sama ito ng lecture ko. Pero daanan lang natin para saglit lang po. Para mapakita ko sa inyo yung doon kayo pipili. Doon kayo pipili ng experimental design na gusto niyo. Share ko lang po. Saglit lang po. So, nakikita na po ba? Hindi pa. Hindi ba? Mukhang... Hintayin natin ng Sige. segundo. Ayan. Ito po, tingnan natin to ha. Yung experimental research design kasi, isang topic to sa education lang. Sa education lang to ha, hindi pa to sa marami kasi. Introduction lang kasi to eh. May 12 experimental research design, pero pa yung mga napakarami pang iba. Hinahati ito sa 4. Ito halimbawa, yung pinakamadali, yung ginagawa natin sa classroom, teacher tayo, gusto agad natin ng outright na result. Yan tawag natin pre-experimental design yan. Yan design 1, 2, pre-test, post-design. Mag-test ka lang, pre-test, magle-leksyon ka, magpo-post-test, may natutunan ba o wala, ganun lang. Pero hindi yan true to all. Parang gusto mo lang mag-diagnose para kung gusto mong gumawa uli ng action. Parang ganun. Pero pag halimbawa, mayroong kaklase sa math, nag-gumawa ka nag-invento ka ng isang method para bumalik sila sa addition. Pagkatapos ng trinay mo, pag-post-test mo, wala naman epekto sa palagay mo, itutuloy mo pa. So, kesa dumirekta agad ikaw sa experimental design, yun ang sa simpleng di lumusot, di gagawa ka pa ng experiment. Parang ganun, parang diagnostic to. Dalawang uri ang diagnostic sa pre-experimental design. Design 1, 2, pre-test, post-test, at static comparison. Hindi natin i-discuss yan. Gusto ko lang mapakita sa inyo. Pero sa 2 experimental, punta tayo sa 2 experimental, meron tayong napakarami. Ito number 3 design, randomized subject, post-test, only control group design. Parehas nung sa pre-experimental, ang pagkakaiba lang, randomized, hindi mo siya pinili. Kasi hindi tayo nakakapili eh. Ano yung classic isipin, yun ang matuturuan ko. Pero kung gusto mo talagang magaling yung resulta mo, yan, dito siya nagkakaiba. Halimbawa, pupunta ako sa napakaligang eskwelahan. Halimbawa, ano ba ang napakaligang eskwelahan sa Naga? NCM. O randomized ako. Kasi marami akong pagpipilian eh. Pero kung halimbawa, nasa classroom lang ako, di yung klase ko lang. Kaya doon lang tayo sa pre-experimental. Sa 2 experimental, randomized. Marami yan. Design 3, yung randomized subject, post-test design. I-research nyo lang to kung gusto nyo itong gamitin. Number 4, design 2, randomized math subjects. Sa math subjects naman to. Yung una, randomized subjects. Ito naman, randomized math subject. Ito naman isa, randomized subjects. So may control group. Merong yan yung something na gagawin. May group kang group, meron kang pre-test, then independent variable, X and post-test Y. Pagkatapos, ito naman, Solomon tree group design. Pa-complicate ng pa-complicate. Siyempre, kaya nga tinatawag na natin ito, mas komplikado. Pero, ang wisdom naman kasi dito, ano lang ba yung kailangan mo? Pag di naman ganong comprehensive, gamot lang sa sakit ng ulo, huwag ka na magpa-x-ray pa. Painumin mo muna ng paracetamol. Pag di gumaling sa... Sorry, nagdodoktor ako. Kunwari ako doktor, di ba? Pag may sakit ng ulo yung pasyente mo, painumin mo muna ng paracetamol. Huwag ka muna magpa-x-ray kasi wrong move yun, di ba? Ganun yun. Ganun din dito sa experimental design. Kung ano yung pangangailangan, yun muna. Pero pag may matindi ng pangangailangan, ay parang gumagaling yung sakit ng ulo mo. Sige, pa-x-ray. Ay, pa-x-ray. Hindi nga x-ray pala eh. MRI, check natin kung may tumor siya kasi malala na yun. So ito naman, Solomon for group design, yung mga complicated na ito. Gusto ko lang makita nyo na ganun ang inaabot natin sa pagdi-design ng experimental design. Pagkatapos, ang disadvantage kasi ng experimental design, yung pumapasok lang doon sa pangangailangan. Angan pa yan. Kung hindi naman pangangailangan, ba't mo ipipilit yan? Pa tayong isang uri, yung factorial design, sinipinidiscuss. Doon tayo sa quasi. Okay. So sa quasi, ito yung sumasalo. Halimbawa, enough. Kagaya sa pagtatayo din ng building. Gagawa ka ng tulay, lalagyan mo ng bakal na napakalaki.
Eh, ang easy lang naman ng tulay. So, naggastos ka. Eh, meron ng subject sa engineering na tinatawag na Tama. engineering economics. Ano mo ibig sabihin mo? Kung ano lang yung appropriate na pangangailangan, yun lang isusupply. Gagawa ka ng tulay na kayang maliit lang na tulay, maliit lang naman na river, gumawa ka ng napakalaking tulay. So parang, ano tawag natin doon, white elephant, naggastos ka ng sobra, sumobra doon sa pangangailangan. Kaya pumapasok ang kwasay. Kung di naman tayo nangangailangan ng sobra, meron pang rason, di tayo nangangailangan ng sobra. Pangalawa, ang pinakarason, no choice. Wala ka na ang choice. Ito lang po kasi ang available. Ano pa? Common po choice. ito sa environmental research. Halimbawa, yung punta ka sa dagat, siyempre wala na kami dagat. Ito lang ang ano namin. So ito lang yung experiment. Pumapasok ang quasi experimental. Ang pagkakaiba lang dito talaga sa two, non-randomized. So meron tayong dalawa lang, ang pinalo natin kasi yung ibang two experimental, di natin maiko-convert sa quasi. So yun. So dalawa lang yan, yung non-randomized control group, pretest post-test, at counterbalance design. Ay, meron pa palang isa. Baba ako. Number 10. Okay. Quasi ito, counterbalance design with two treatments. Group. Then, yun, dalawa lang yan. Okay. Ito, galing lang naman to sa two experimental design. So we have non-randomized control group and counterbalance design. At isingit ko na rin yung last, meron tayong time series designs, dalawa to, one group time series and control group time series. So marami yan, pero kung pagkoconcentrate tayo doon sa dalawang experimental, two experimental at quasi-experimental, so alin ba ang mas mahalaga? Siyempre yung two. Kapag mabigat talaga, stop share ko lang. Kapag mabigatan talaga yung hinahanap natin. Pero kung di naman mabigat at enough naman yung quasi, kung alin lang ang pangangailangan, that would be enough. At sino ba ang nagka-quantify noon? Yung mismong advisor mo. Siya naman mismo nagsasabi na, okay na yan. Pa nagsabi ang panelist na, hindi pa okay, magama ka ng two. Ay, hindi po possible kasi hindi namin makokontrol talaga yung hindi kami makakapag-randomize kasi ang tawag na natin doon, purposive sampling. Kung ano lang yung available. Mag-experiment ako sa San Isidro Elementary School, ang section 4 lang. So, simply, diagnostic test, that would be okay. Pero di talaga natin yun mapapublish kasi hindi ka makakapagturo ng napakalaking conclusion. So, depende sa level ng college, okay na, kahit ang quasi, pwede naman yun. Okay. Kasi ang mahalaga, meron pang nakuhang something. Ginamit ko po yung uri ng halimbawa, simpleng example, ano ba ang estilo ng komedya para ma-motivate ang klase ko sa grade 5 na ganito ang profile ng mga nagtatambad na kasi parang yung mga babae nagkakaroon ng adolescent period, yung mga lalaki naman parang bata pa. So, complex ng hindi ko maintindihan kung paano ma-manage kasi yung mga lalaki immature, yung mga babae naman nagiging adolescent kasi na sila that is for their age. Ang gusto mo pagpapatawa para mag-match sa kanila. Ginamit mo yung Dolby style, Panchito style. So, pwede yan kasi yung available ng klase. So, yun po. Yun. So, malinaw. Ibig sabihin, kapag hindi masyadong komplikado yung gagawin mo, but you want to test on something, pwede mo nang gamitin yung quasi. Pero hindi ganun complicated. Pero yung isa na mas medyo mabigat, ang systematic, talagang true experiment yung gagawin mo. Saka, may control, about variables ba? Paki-correct mo po ako if mali ako, please correct me. Tama bang pagkakaintindi ko na kapag sinabing true experiment, merong control at merong yung isang group, anong tawag doon? Experimental group. Control group at experimental group. Pero sa quasi, yun lang experimental group ang titingnan mo. Tama ba yun? Meron pa din po yung control, meron pa din. Pareho din sila. Pareho rin silang may... Parehas po meron pa. Okay. Kasi lahat po yan may control, lahat po yan may control. Okay. Meron din experimental. Kasi yun yung purpose ng experimental design. May control at may experimental. Okay. So, ang pagkakaiba lang kung paano mo hinahanap yung yung subject mo. Both the control and both the
the experimental and control group. Ang nagkakaiba lang ang quasi at true kung paano mo kinukuha yung control at experimental. Na napakarami. Marami pa po yan. Natin maano natin. Oo. Pero at least may idea na. At least magbibigay lang tayo ng idea. Ano po? Pero in terms of itong pre-test and post-test, ginagamit din ba ito sa true experiment lang or pati rin sa quasi pwedeng gamitin? Lahat po ginagamitan natin yan. Okay. Ang nagkakaiba po sila, meron tayong, sige, singit ko yung tinatawag nating internal validity. Singit ko. Doon tayo, doon kasi nagkakaiba ng sobra. Okay, sige. Yung internal validity, sige, singit ko po. Lahat po yan, pati yung pre-test, post-test. Although, iniiwasan na usually sa pre-test, post-test yung yung sa true experimental. Pero nagagamit din po kasi meron din talaga, basta ang kailangan lang natin makorek yung internal validity. Sige, singit ko po ulit ito. Ano ba yung internal validity? Yung internal validity, yun yung nagtutukoy kung saan ang nasa tamang traka. Ibig sabihin kasi ganito po. Babalik tayo doon sa example ko sa pagpapainom ng gamot. Siyempre, ang number one internal validity doon sa pagpapainom ng gamot sa sakit ng ulo, i-check mo muna kung may sakit talaga sa ulo. Masakit ang ulo niya. Di ba? So, yun yung number one checker ng internal validity. Okay. Di ba? So, sa research ganun din, hanapin natin yan. Ano ba yung mga something na i-check natin sa internal? Meron akong summary dito. Check na lang natin sa summary. Kasi, hindi na, pwede ko naman isa-isa yun. Sige, check na natin. Ito. Ano yung mga invalidity? Ang pag sinabi invalidity, yun yung magiging source mo para hindi i-proceed yung experiment. Pag nag-violate ka nito, hindi mo siya pwedeng i-proceed. So yan, halimbawa, ito number one, history. So, i-check mo ano pa. Meron akong summary dito para mas madali. Sige po. Yung Interesting kasi kailangan nakafocus ka. So, kasi kuminsan kasi tinitingnan natin yung sa proseso lang. Ang pinaka-pagkakaiba talaga hindi sa proseso, ang pagkakaiba talaga kung paano mo i-check yung internal validity nila. Thus, doon ka magsasanga-sanga na ng proseso. Okay. So, isa-isayin natin. Hanapin ko lang mas madali. Meron akong translate dito sa Philippines. Ito, halimbawa, sa history, halimbawa, mag-pre-test, post-test ka, parehas yan sa pre-experimental, sa true experimental, sa quasi. Yung history, ang ginawa mo, gumamit ka nga ng true experimental, pero yung na-violate mo yung history, ibig sabihin na-violate mo yung history, apply mo ng pre-test, matagal ka bago nag-pre-test, nag-post-test. So, yun, na-violate mo yun. Kasi malay mo, yung bata, ang topic ko pala, patungkol sa buwan. Yung bata pala, pamilya sila ng mga astronomer. So, anong nangyari? Nag-aaral siya na nag-aaral. Nasira na yung data mo sa post-test. Ba't ang taas ng post-test nito? Ang epekto pala sa pataag-taas ng post-test niya, hindi dahil sa pagturo mo, kundi dahil interesado siya o dahil doon history. So, i-check natin yung marami. Yung maturation, pre-testing. Itong pre-testing, kung minsan nagpe-pre-test tayo, binibigyan na natin ng knowledge yung mga bata. Kasi po post-test mo, design yung exam. So, siyempre, makakasagot siya ng post-test ka. Kasi sa pre-test pa lang, natuto na siya. Yung instrumentation niya nagkakaiba. So sa pag-i-evade, pag sinabing pag-i-evade, pag-iiwas sa mga ganito, diyan nagkakaiba ang quasi at true. Kapag di nag-iiwas ang quasi, pag di ka nag-iiwas sa ganito, mas nagiging kang quasi. Pag nag-iiwas ka, mas nagiging mas effective. O ito, hanggang kagaya nitong sa experimental effect, sa pag-conduct mismo ng experimentation, ito din nakakaiwas. So ito yung 6 to 7, yung Solomon, simple factor, nakakaiwas sila. So yun yung mga something na kailangan nating ma-check. Yun yung dahilan kung bakit nakakaiba yung true at quasi experimental design. So meron yung pre-test, pero pwede kang gumamit ng halos parehas na eh. Ang nagkakaiba lang talaga siya, siguraduhin mo na yung subject mo mag-fit. Sige, magsingit ako ng konti sa statistics. Para sa tingin ko, maintindihan
maipipilit kong maipalalim. Sige, sige. Sa statistics kasi ganito. Kasi, para maisingit ko na, mabigat lang to ng konti. Sa statistics kasi, ano yun marami tayong mga test. Ang mga statistics, dinesign yan para maiwasan ang ganitong mga gagawa ka ng mga question para maalis mo yung mga external factors. Yun yung gustong sabihin nila. Yan yung purpose ng statistics. Ngayon naman, sa design naman ng statistics, paano naman yung ginagawa? Huwag na natin problemahin yun kung paano ginawa. Kasi matatalino yung gumawa ng design na yun para maiwasan to. Kasi ano naman tayo, nasa college naman, hindi naman tayo statistician, hindi naman tayo mathematician. Nasabi nila, huwag yan isipin to. Gamitin nyo na lang ito. Pero may kondisyon ang mga statistician. Anong sabi nila? Siguraduhin mo muna na yung sample mo nag-fit sa description ng sample na ito kung saan i-a-apply natin ang statistics. Anong simpleng paliwanag? Meron kang anak, gusto mo siyang i-check, gagamitan natin ng statistics. Pero ang sabi ni student, student t-test, so doon niya yung student. Sabi ni student, ay, yung statistic ko, di mo pwedeng gamitin dyan. Dapat, parehas mo na yung anak ko sa anak mo. Parehas silang maputi, parehas silang height, parehas ang talino sa math, parehas ang talino sa English. Saka mo masasabing, yung test ko, magagamit mo siya. Gamitan tayo natin ng konting math. Halimbawa, ang hinihingi ng statistician, yung sample mo dapat normal. Ano meaning ng normal? Maraming term yan. Normal, sa amin, Gaussian, ang ginagamit kong word. Yung ganyan lang, na yung matatalino, saka hindi gano'ng matatalino, parehas, yung average nasa mataas. Yung bell nga, normal curve ang tawag natin dyan, normal. Karamihan sa mga statistical tool, hinihingi nila na dapat normal ang distribution. Ibig sabihin yung, halimbawa, may 20 akong klase, 10 dyan, average. 3 dyan, matalino, 3 di ganun matalino. Ilan yan? 60 na. 2 super talino, 2 super hindi ganun matalino. So, yun ang hinihingi niya. Kapag di ka nag-match doon, di mo pwedeng gamitin yung statistical. So, ganun din dito. So, ibig sabihin, kailangan mag-match muna siya. Sa simpleng paliwanag, meron na kaming statistical tool. I-check mo na lang kung yung sample mo dapat nagmamatch doon sa statistical tool. Kasi napakarami. Ang kailangan lang natin itong matching. So, yun lang ang kailangan natin. So, para magamit mo siya. Kasi kung hindi sila nagmamatch, kaya ba ginagawa na lang natin? Itanungin mo na lang natin yung statistical natin kung anong pwedeng gamitin natin statistical tool. So, yun. Ngayon, ang ginawa natin sa elementary sa high school para din sila mahirapan, gumawa tayo ng mga sample groups. O para ma-check natin, ano ang common natin na ginagawa? Ayan. So, pag pumasok doon, okay na yun. If chi-square, okay na yun. And then, so yun bagang mga teaching. Comparing, so magagamit tayo ng R-test. And then, so, tanongin nyo na lang yung teacher nyo kung sa bawat sample, ano ba kaya? Hindi ako expert dyan, actually, para masabi yan. Kasi nagpapatuloy din ako ng konti sa bagay ng pagmamasi kasi yung mga test kasi namin mas mahirap-hirap na eh. Pero kung simple lang, sa mga bata, simple yan, okay na yan. Oo, nadadaan sa SPSS. Yes, sa SPS. Okay. O siya. Sige, sir. Malinaw yun. Thank you so much, Doc Ama. And yes, meron pa pong tanong. Talagang very eager itong ating mga co-host. Yes. Go ahead, yes. Marami po ang nahihirapan gumagawa ng hypothesis. Any tips po para maging madali po ito? Kasi may nakikita po ako mahaba ang pagkakonstruct. May maikli din po. Yun po ang tanong ko po kanina. Sa hypothesis. Okay. Stop share ko na to. Yung sa hypothesis kasi, ang ano natin dyan, ang pinakasagot natin niya kung bakit tayo gumagawa ng hypothesis para ma-fulfill lang natin yung statistical result. So, yan, isa yan. Bakit kaya ito? Hindi naman kasi kailangan mo. Kasi sa paggawa ng
research, Mhm. ang pinaka hard sa lahat, yung tinatawag nating thesis. Ang tawag natin sa anong meaning ng thesis? Argue, yung papatunayan. Yun yung pinaka-rason. Kaya doon sa problem natin, magsusulat ka doon ng mga papatunayan. Pero ngayon kasi nauso na yun. Kaya nga ang thesis isa lang eh. Isa lang dapat talaga ang thesis, isang question lang. Pero dito sa atin, nauso na natin yung mga step by step. Kaya gumagawa tayo ng, yung problem. Isa, gagawa to make this. Tapos to test this. And lastly, yung huli, to check the significance. Diba? Yun yung uso natin. Pero okay naman yun kasi parang naging structured na rin yung ano natin para mag-guide natin yung mga bata. Okay. So, okay naman yan para sa mga high school. So, naglalagay tayo ng hypothesis. Yung hypothesis kasi, kaya nilalagay yun, sagot yun doon sa statistical test na gagawin. Number one, to find the significance difference between this and this. Ibig sabihin, isi-check mo kung may epekto yung treatment. Ngayon, nahihirapan sila gumawa ng hypothesis. Kasi nga, ang una nila ang hinahanap yung hypothesis, hindi walang ganun. Actually, huli pa nga yan eh. So, ang una mo munang gagawin para dahil hindi ka mahirapan sa paggawa ng hypothesis, tingnan mo muna kung ano muna yung step by step na gagawin mo. So, una, ano yung problem mo, sagutin mo muna yan. Gagawa po ako to isolate sugar from kapa. Yan. Yan yung first step mo. So, masasagot yan sa pamamagitan ng process mo. Di nasagot na sa research. Number 2, halimbawa, i-compare mo na yung dalawang sugar sa kasaba at to isolate, to quantify the amount of sugar, flour from this kind of kasaba and this kind of kasaba. Tapos ang pinakahuli mo, siyempre i-test mo. Random sampling. Kung halimbawa yung amount, i-compare natin yung amount ng calorie or siyempre yung, yung amount ng carbohydrates, siyempre ibang test na. So magdadami kang test kasi hindi lang ang test mo kasi gumamit ka ng experimental design. Ang target natin hindi lang mag-isolate, experimentation lang yun. Gusto mo may experimental design. Marami kang isasample na kasaba sa buong, kasaba dito sa sipokot at kasaba dito 10 tagilima, bawat pan, may 5 pan, di 25 kasaba. I-isolate mo. I-compare mo naman dito sa barangay ng munisipyo ng Sipokot at munisipyo ng Cagayan kasi gusto mo experimental design. I-compare natin yung diyan ka papasok ng hypothesis. Pero papasok yan kung ano muna ang research design na gagamitin mo. Halimbawa, i-check mo lang yung epekto sa education, i-check mo lang epekto nung treatment mo, pre-test, post-test. So, anong statistical test ang gagawin natin doon? Simply, student t-test. Pag pre-test, post-test, t-test for dependent means ang gagamitin. Pag dalawa, control and experimental, t-test for independent means. O, marami yan. Doon mismo sa statistical test, doon ka na makakatingin. Ano ba ang mga sample hypothesis para sa t-test? Doon mo check. There is a significant difference on the scores using these two kinds of methods. Meron akong sample dito. Sa hypothesis naman, ito, pagkakaiba naman ng, at least malinaw na to, meron daw mahaba, merong maiksi. Depende kasi sa statistical test na gagamitin mo. In fact, kung gagamit ka ng statistical test ng SPSS or yung meron akong source, meron akong simpleng mga test na nasa internet, nakalimutan ko lang hanapin ko. Meron ganon, i-input mo lang yung data mo, siya nang gagawa ng hypothesis. So, yun, doon pa lang, bibigyan ka ng option kung tama ba yun o hindi. Pero ikaw dapat nag-iisip ka, nagmamatch ba yun sa gusto mong malaman o hindi. Kasi parang AI lang yun. Pag tinanong mo, yun sasagot mo. Pero pag nagtanong ka ng matalinong sagot din ang ibibigay sa'yo. Kaya may mahaba, kasi mahaba yung hanapin. Diba? Ano ba? Sa significant difference among the groups and many more. O di, kopyahin mo lang yung estilo.
Hindi mo kailangan mag-invento. Papalitan mo lang yung variable. Hindi naman natin i-require pa ng sobra yan. Palitan mo lang yung variable. Sa ano pa? Meron ka nakitang ibang business. Ang teknika kasi, para di gano'n akong nahihirapan magturo sa mga mga estudyante or iba. Sila mismo naghahanap na ng mga sample. O check mo. Tapos makikita mo, ganito lang pala ang estilo. Papalitan ko lang. Tapos nung makikita mo, parang hindi nagmamatch. O doon ka na kailangan mag-isip. So, ibig sabihin, kailangan mo naman talaga mag-isip. Hindi lang, magko-compare ka and then. Tapos later, maintindihan mo na yan. Kasi, ang hirap kasi natin sa elementary, saka sa high school. Di natin i-election yung buong research. Kasi nga, pag nelection mo yung buong research, parang napaka mali naman na tuturuan mo na siya ng napakaraming issues. Ito lang naman ang kailangan niya. Pero mayroong mga bata nagkukusa na sila mismo nagbabasa. Ito lang, itong libro lang na ginagamit ko, napakasimple. Ang librong ginagamit ko is, ang title nito is Introduction to Research Education ni R.B. Bato, 8th edition. Ito, if you truly want to, i-recommend ko to. Kung minsan, libre to I mean, binibigay, hindi ko lang kasi pwedeng ipamigay kasi magbabiolate ako ng ethics. Okay. Dapat binibili yan. Kasi pag binigay ko sa Bawal. Resina siya, di ba? At least alam niya, ako pinapalo ko yan. Kasi tayo dyan we are... Importante. We are... Ethical conduct talaga. That is, ethics natin yan. Na pinapalo ko yan. Hindi ko siya pwedeng basta. Sana yun. Sabi ko lang, ito na, nakita ko na. Ito. Yan. Sasagot ito sa mga, sa mga issues na, hindi mo kailangan basahin lahat. Ito yung technique ko Kung ano yung pangangailangan ko, yun ang babasahin ko. Siya na. Nakikita niyo ba? Yan yung libro. Itong edition yan, ni Ari. Diyan, makikita niyo diyan yung mga question niyo din na yung kagaya nung kanina, merong mahirap sagutan na question kasi meron na tayong nakitang iba. Pagkatapos, gusto nating i-align sa kanila pero hindi pala tayo nagmamatch kasi mas magaling pala yung ginagawa natin. Ngayon, ang pinaka-solusyon dyan, kung magaling ka magpasa ka. Kung hindi, magtanong ka sa teacher mo. Kasi yung teacher mismo, experienceado yan. Parang, alam ko na parang merong ganitong estilo yan. So, yun. Kaya sinabi kanina ni Doc Grace, Doc T, na maganda talaga, magtatanong tayo sa teacher. We have a constant communication and they will provide us. So, yun po. Okay. So, I am very glad that our audience are interacting with us, Doc Ama, kasi meron tayong nandito sa chatboard, may nagta-type talaga. And Grace, can you please read po? So, from Mr. Ivan, good afternoon po, Sir Amante. This is Mark Ivan Sambahon from PNHS Grade 11 Orion. Just going to ask po a curious question about the beneficial part of research in our overall humility and the not beneficial part din nito po. Thank you po. Tinatanong niya kung ano yung benepisyo ng research in our overall humility. When you say humility or humanity ba to? Or Baka humanity. Humility po kasi Humanity nakalagay ba to? dito, pero parang humanity siya. Baka namali lang siya ng type. kung overall, Humanity po siguro, ma'am. I suppose siguro. Salamat, Mark, from PNHS. Basta ako National High School ko, di ba? No? Yes po. Ay, napakadami. Napakadami ng gamit na research. Maniwala ka until now. Akala ko nga, nung nag-graduate ako nung high school, wala na ako mai-research pag-college. Nung nag-graduate ako ng college, akala ko wala na. Ang dami until now, hindi tayo mauubusan. Ano ba kasi ang pinaka-epekto nito? Ano ba talaga ang benepisyo nito? Unang-una, yung papasok dito yung adaptation natin. Ano yung meaning ng adaptation? Kung paano tayo mabuhay sa mundo. Kasi kung wala tayong adaptation, yung
pagsasakay, kung ano ang gusto ng Mother Earth, sundin natin. Halimbawa, huwag kang tumira dyan kasi dadaan yung lava. O di tayo titira. Huwag kang tumira dyan kasi meron dyan tsunami. Huwag tayong titira. Kung wala tayong research, hindi natin malalaman. Ang research is just understanding nature. Number one yun. Alamin natin kung ano ang kagustuhan niya. Then, hindi ko sinasabing sundin kasi we just assume that. But let us adapt on how nature works. Next, sa advancement ng civilization natin. It has been noted that some of us, living things, are going extinct. Kasi di sila nag-research. Kagaya ng mga dodo. Yung mga dodo din nag-research. Kawawang dodo. Kailangan maging nakalito. So, ibig sabihin, kung kaya nakain silang lahat, di sila natutong lumipad. Kung tayo din, sa Earth lang yun ha, sa Earth, ang dodo. Against sa Earth, natalo na yung dodo, nag-extinct na sila. Tayo, hindi pa tayo nag-extinct. Kasi akala natin, hindi tayo extinguishable o extinctable. Ibig sabihin, pwede din tayo mag-extinct. Kapag ang tao, di nag-research papunta ng tumungo sa Mars, pag isang asteroid lang tamaan ng Earth, magkakaroon tayo ng major extinction. And we cannot be sure that even 1% of Earthlings would survive. So kung di tayo mag-research papuntang Mars, pansamantalang tirahan doon. So if there's a possibility, kagaya ng last time, di ba, meron tayong 3% na asteroid, 3% tatama sa Earth. Pag tinamaan nyo ng syudad, mga, hindi ko alam kung 10 hanggang 100 atomic bomb ang tumama doon. Wala sila, tunaw yun. So kung di tayo gagawa ng research, ang research kasi is para sa akin, it is an art and also a science, of course, it is a science. It is an art of living. Ibig sabihin, kung di mo talaga i-design ang sarili mo para matira dyan, mag-extinct ka. Yun yung for survival, yun yung pinaka-purpose natin. Wala siyang not beneficial para sa akin. Nagiging lang siyang not beneficial if the human abuses the effect of which. Halimbawa, nag-research ako gumawa ng atomic bomb. Nung gumawa yung sa Manhattan, gumawa ng atomic bomb, pinatama mo sa mga tao, yun. Hindi siya beneficial, abusive. Pero kung hindi mo siya ginagamit, nagagamit natin sa energy ngayon until now, ang mura ng kuryente sa Japan, sa US, kasi dahil sa napakababa ng cost na pinupulos ng energy ng atomic bomb. Pero meron pa pala Doc D dito ng isang question. Yung, kay Miss Zarmaine. Yes. Okay po. Yung kay Zarmaine. Sige, sagutin na natin. Okay, go ahead po, please. Sabi niya, good afternoon po sir, ask ko lang po if sa quasi-experimental gumagamit din ng statistics. Opo, gumagamit din ng statistics din. Lahat po yan, kahit doon sa experimental. Yung pong average saka standard deviation, that is very good statistical tool then. If you want to have a diagnostic test, ang outright test, yung biglaan, halimbawa, magbebenta ka ngayon, tingnan natin yung average, para bukas magbebenta ulit ilan pa lulutuin natin kalamay bukas base sa statistics kahapon at ng isang araw. That is useful. Pero pag educational research, you are using average and standard deviation alone, I suppose hindi siya ganong enough. Siguro pang high school, pang elementary pwede na. Pero pag mga nagtataas na tayo, simple central measures of tendency are not enough, including the standard deviation. Yun masasagot ko dyan. Kaya gagamit tayo ng mas mataas-taas na konti ng statistics. Okay, thank you, Doc. I hope that is clear, Ms. Zarmaine Perez. Talagang, wow. Actually, Doc, ang dami pang tanong, but it's already 2:05. Actually, medyo nag-over tayo ng konti. Pero we have one last. Gusto lang siyang ihabol. One last. Go ahead, Ice. So, yung pinaka-last pong question, in terms po of participants, how many participants do we need po sa experimental and true experimental po? Actually, matagal ng debate yan. Ilan pa talaga. Debate. Pero, matagal na. Sa experimentations, sa usual educational research, kahit 30 is enough. Oh, okay. Meron naman tayong mga test niyan sa sampling of populations. Meron tayong, ito nagiging popular ito, nakalimutan ko naman yung pangalan ng sampling.
Meron tayong estilo ng sampling na kung paano kinukuha. Sorry, I forgot the name of this sampling again. I keep on forget. There is you just research that on how to get sample. That would be useful. So, wala naman number. Depende kung ilan ang gusto mong i-cover. So, halimbawa, magagawa ko ng simple test. 30 is enough. That is okay. 30 is enough. But, it will only represent your class 2. Pero kung may number of populations tayo, there is a proper sampling. So, halimbawa, kung 1 million, buong Pilipinas ang gusto mong i-cover, there is a minimum number. Sorry, Miss D, nakalimutan ko yung pangalan ng sapo. Baka Okay lang. Pero marami kasing as far as I know, maraming klaseng sampling at maraming author ang nagbibigay ng kanilang different kinds of opinion when it comes to that. It's up to you na lang kung alin doon ang pipiliin mo. Pero para sa akin, madalas kong gamitin yung kay Craigie at Morgan. Are you familiar with them? May sarili silang parang population and sampling. Kung ilan yung pagkailang population ito lang dapat ang kunin mo. So, parang yun ang lagi kong ginagamit. Pero kung baka may mas advanced pa doon, perhaps, kailangan mag-research ako. Yun. Yun. Tama yun si Miss D. Marami tayong estilo ng sampling. Hindi tayo nagbibigay ng number. Pero yung pagdating naman sa simple na sampling, kagaya sa atin, kagaya ka ng wasay, kahit 30 is enough. Okay. Pero meron naman tayong representative sampling doon kapag scarce yung sample. Halimbawa, ang subject natin is yung mga PWDs or ano tawag natin? Extra challenge ba yun na students? Oo. So, siyempre, kung 5 lang sila, di 5 lang isa-sample mo. Yun, meron doon gusto yun sa mga ganun. Pwede pala yun. Pero, pwede po. Okay po. So, ayun, talagang, thank you so much first and foremost sa iyong pananagalog at na-require ka namin. I know na mas comfortable ka siguro sa ibang language, perhaps in Bicol or in English, but you did a great job in Tagalog. So, yun lang pinakiusap ko talaga sa kanya, everyone. Mananagalog po tayo para friendly po sa lahat. At then, thank you so much for the effort. But, of course, before po nahingi namin ang iyong final words and final thoughts about our topic, gusto ko munang tanungin itong aking mga co-host kung ano ba yung kanilang mga natutunan. Ang dami kong natutunan, sir. But then, of course, isa-isahin muna natin sila. But yes, how about you, Ice? Go ahead. Ano po yung pinaka-significant na tumatak sa isip mo? So, my insight po for today's podcast is that both experimental research po and yung quasi-experimental research are studying the cause and effect relationship po. Nagko-compare din po sila ng group design. And I think din po, pares din pong types yung pag-collect po ng data nila. Ang only difference lang po kasi is yung control po and how they claim po yung causality. And yung random assignment din po, hindi din na-apply po sa quasi. So, today's topic po is very important for me kasi gagawa din kasi po kami ng experimental research sa subject po namin sa experimental psychology po. So, yun lang po. Thank you po. Oh, nakadagdag. You are very lucky, Ice. And yes, how about you, Grace? Go ahead, Grace. Ano po ba yung learning natin dyan? Ano naman po, what I've learned about the core difference po ng experimental research, yung kung paano po nila ginagamit yung control. Kasi parehas naman po silang merong control. Kasi po yung experimental, parang masyado siyang technical, masyado siyang strict, which is yung random control. Tapos yung sa quasi-experimental naman po siya, parang mas less ang direct control niya. Which is kadalasan nga pong ginagamit sa mga pre-existing groups na sinabi niyo po kanina. About naman po sa sa similarities din po, parehas silang naghahanap ng cause and effect talaga. And sa hypothesis and sa number po ng participants, parang depende sa specific design na gagamitin mo dun sa research. So yeah, at the end of the day, parang it's about, choosing which method best answers your research question para po mabalance yung rigor as well as yung real-world application. And yung isa pa sa
stuck po sa akin is yung parang sa misconception about laboratory. I realized or I learned that the real world itself is laboratory na po siya mismo, which is full of course, experiments and chances for quasi-experimental studies. Okay, yes, Grace. Thank you so much for that very good insight. That's perfect. Okay, how about you, Yas? Parehas din po kami ng iceberg. Yes. Ano kaya yun? Yun pong ano po, yung ang pagkakaparehas po ng experimental research at ng quasi-research po, parehas po sila nagsa-study po about sa cause and relationship. Pero ang pinagkakaiba po kasi nila, may control po yung experimental research sa independent variables po. Tapos may internal validity po siya. Tapos po, meron rin po na, alam ko na rin po kung paano rin po mapadali din po yun. Kahit yung tinuro po ni Sir about po sa paggawa po ng hypothesis po. Yun. Po yun na ano ko rin po dito po sa discussion po yun. Okay. The one that, ayun, nagpa-struck po sa akin sa discussion po. Okay. Yes, thank you so much. So, narinig nyo naman, sir. These people are really very eager to listen from you. And I think they are so much thankful na talagang nag-guest ka dito sa amin at napapayag namin ikaw dahil alam ko tight yung schedule mo. But then, of course, thank you so much. And your last words po. Sa akin naman, bago pala yung last words ng ating special speaker, guest speaker, ito yung nakuha ko sa kanya, everyone. Research is an art of living. Ay, naku, ang ganda-ganda nun. So, research is an art of living. Oh, parang akala ko pati yung art lang is yung music, dancing, singing. Aba, research is life din pala. Okay, so yes, Doc Ama, go ahead po for your encouragement, your final talk about today. Thank you very much for inviting me in this very, actually this is for school and very useful, helpful. Lahat na yata ng full na may ilalagay Full na. natin dito. And of course, this is very interesting naman kasi we are trying to help each other, to uplift everyone. Kasi, di ba, parang, yun nga, sinabi natin, part na to ng life natin. So, let us help everyone to learn more and make these things complicated innately to become less complicated. Kasi magagawa natin kapag parang hindi na siya komplikado sa atin. Kasi meron naman simple nga, naging komplikado pa. So, ang gawin natin, yung komplikado, gawin natin hindi siya ganong komplikado. And of course, I am thankful to Doc D, all those participants who have just joined us. Madami pala tayo ditong participants. Oo. Thank you very much for attending. And, pwede na silang sample size po. so, kasi kung 30 lang is enough for me. Kasi okay na rin yung sample size. Pero yun, may 87 tayo lahat dito. So, thank you very much and God bless. Hi Ma'am She, thank you so much po for joining us today. Si Ma'am She po kasi siya talaga yung nagdala dito ng kanyang mga students and siya rin ay isang research teacher sa kanilang campus. Hi Ma'am She. Sir, we would like to extend our thanks po from Pasakaw National High School for sharing your expertise in the field of research. Thank you so much po, sir. Ayan. You're welcome po. Okay, so yun. Thank you so much everyone. I hope na maka-jamming pa namin kayo sa susunod na episode.